Hello guys, in this video, share ko lang kung paano ako mag-edit ng video dito sa Filmora 11. Okay, so last time, nagturo ako kung paano mag-edit ng video sa Filmora 10. Ngayon guys, ito, share ko kung ano yung mga bago dito sa Filmora 11. Okay, so umpisahan na natin. So pag inopen mo yung Filmora 11, ito yung unang makikita mo. So guys, meron tayo ditong create project, instant mode. Okay, so ano ba yung instant mode? So dito pwede kayo mag-create ng slideshow, intro, kasi guys dito may mga free templates na silang naka ready, so hindi na kayo mahihirapan mag-edit ng video. So drag and drop lang at makapag-create na kayo ng sample intro or pang business nyo. Pwede rin sa mga photo slideshow. Okay, so next, Creator Academy. Dito guys, meron sila mga sample na tutorial, yung mga bago sa Filmora 11. So ito yun, new effect plugins in Filmora 11. Ito yung new mask in Filmora 11, speed ramping. Okay, so meron din tayong robot style opener, and then meron tayong visualization video. Meron din tayong change background for dance video tutorial. Okay, next, aspect ratio. Dito guys, pag gumagawa ko ng video sa YouTube, madalas 16:9 yung pinipili ko. Ayan. Kung gusto nyo naman pang Instagram, 1:1. Ito yung piliin nyo. Okay. Kung pang TikTok, 9:16. Ayan yung madalas na pinipili ko. Okay. Next, new project. Kung gagawa kayo ng bagong project, select nyo lang yung new project. Okay. Meron din tayong auto reframe, auto beat sync, PC screen. Ito, PC screen, pwede kayo mag-record ng tutorial dito guys, gamit yung Filmora 11. AI portrait. Okay, meron din tayo yan. And then dito, ito guys, so yung Filmora guys up to date na. Meron tayo dito ang FX plugins. Ito yung preset templates, auto synchronization, stock media. Diyan kayo kukuha ng mga free video, free photos, or eto meron din tayong unflash. Diyan kayo kukuha ng mga image, video. Okay, Wondershare Drive. So ano ba yun? Dito guys, pwede kayo upload ng files, pwede kayo mag-save ng files dito. Speed ramping. Ayan, yan yung mga bago sa Filmora 11. Auto beat sync, yung mask, and then instant mode. So yung mga ibang hindi ko maituturo sa mga susunod ko pang video gagawin. Okay, so basic muna yung mga ituturo ko dito guys. Next, start na tayo. Gagawa tayo ng project. Okay, click natin to. Ngayon guys, nandito na tayo sa interface ni Filmora 11. So meron tayo ditong media, stock media, audio, titles, transition, effects, elements, split screen. Okay, and then dito same part,
Meron tayo dito ang import media files, import media folder, import from a camera or phone, import with instant cutter tool, import with Automate Sync, and then dito sa record, meron tayong record from webcam, record PC screen, record voice over. Okay. Next, dito tayo sa media. So sa media, meron tayong sample color. Ayan. Pwede nyo magamit yan sa background, guys, ng mga i-edit nyo sa picture, ganun. Meron din tayong sample na video. Ayan. Meron din tayong sample green screen. Meron din tayong ito, guys, yung preset templates. So ito siya. Okay, so explore nyo lang. Ayan, so sa team, meron tayo dito, guys, pang YouTube channel. Sa game, ayan, guys, so madami kayong pwedeng i-download na mga media stock dito sa Filmora 11. So pwede nyo gamitin yan sa mga clips nyo. Okay, next, paano ba mag-import ng files? So, punta kayo dito and then import media files. So, ito yung mga import ko: logo, sample music, sample photos. Ito yung mga clips na i-edit ko. Control A, select nyo lang yan. Do not again. Do not as again, okay? So, click nyo lang yun. Next, drag natin yung sample video na edit natin. Okay? And then, select lang natin to. Next, play natin siya. Okay. Next, paliwanag ko lang sa inyo to yung mga tools na nandito. So, ito yung undo, ito yung redo, delete, ito yung split, meron tayong crop, meron tayong speed, meron tayong advanced color tool, meron tayong chroma key, meron tayong duration, motion tracking, keyframing, edit, speed to text, text to speech. Okay? And then, ito naman, guys, yung playback monitor natin. So, pwede natin lakihan yan. Okay, escape natin. Yung volume. Dito naman, guys, ito yung camera, yung snapshot. So, pagka ginamit yung snapshot, guys, makukuhanan niya kung ano yun nandito sa playback monitor. So, ito siya. Ayan. So, nasave na siya dito. Okay? So, balik tayo dito sa Filmora. Okay, guys. Next naman, ito yung ito, guys, nakita nyo to. Ito yung playback quality nya. Ayan. Yan yung playback quality. And then, ito yung zoom out sa zoom in sa timeline. And then, ito yung zoom to fit timeline. Ito. Para mag-fit yung
yung clips na i-edit nyo, no? And then ito next, audio mixer. Ito yung record the voice over, ad maker, saka yung render preview. Okay? Next, ito, paano ba i-enhance yung kulay ng video? So, double click nyo lang to, yung clips. Punta kayo dito sa ito guys, yung color. Punta kayo sa white balance. Ayan. Pwede nyo i-adjust yung kulay yan dito. Temperature. Yung tint. Okay. So, try pa rin natin tong ibang ito. Yung brightness, ito. Yung liwanag niyan. Ayan, okay. So, okay na tayo dun kung paano mag-enhance ng video. Next, sa stock media tayo. Dito sa stock media, meron tayong GP, Pixabay, saka yung Unsplash. Ayan. Madalas na ginagamit dito guys, yung Pixabay. Meron tayong mga pre-video na pwede natin gamitin sa mga clips natin dito sa Filmora. So, paano pa mag-download ng video? For example, ito yung gusto nyong video. Ayan. So, tapat nyo lang dito sa download arrow na to. So, meron tayong small, medium, large. Yung small, ayan, 1920 by 1080p. So, malinaw na yan. So, paano ba siya i-download? Click nyo lang to. Ngayon guys, pag nawala na yung ito yung download arrow nya, pag nawala na yon, ibig sabihin pwede nyo na siyang gamitin. So, drag nyo lang. Yan guys, so pwede nyo na siyang gamitin dito. Okay? Next, paano ba mag-download ng image or photos sa Pixabay? Click nyo lang to, yung photos. And then, pwede kayo mag-search dito guys. Kahit na anong gusto nyo. Kunwari, computer. Search nyo lang, enter nyo lang. Ayan. Then, download nyo lang guys. Ito. Small. Okay? And then drag and drop lang din. Piliin nyo lang kung ano yung gusto nyo dito guys. Ayan, di ba? So, ganun lang maglagay ng image sa video. Okay? Next, ganun din. Ganun din mag-download ng video dito. So, pwede nyo i-search kung ano yung gusto nyong video. Pare, hiking. Search nyo lang, enter nyo lang guys. Ayan. So, download nyo lang din. And drag and drop. Diba? Okay? So, okay na tayo doon kung paano gamitin yung Pixabay, paano mag-download ng video doon, paano mag-download ng photo. Okay? Next, dito tayo sa audio. Sa audio guys, meron tayo ditong exclusive music. Ayan, AI music. Mga sound effect. Ayan guys, meron tayong special sound, musical sound, human sound. Ayan, intro, happy. May rock din tayo. Electronic, travel vlog, beat music. Ayan. Okay? So, ganun din. Kung paano mag-download ng video, paano mag-download ng image, ganun din siya.
And then drag and drop lang din siya guys. Okay? So ganun din kung paano mag-add ng sound effects, background music. Ganyan lang, drag and drop lang siya sa ilalim. Okay? So dahil meron na akong naka-reading background music, yun yung gagamitin ko. So nasa media ko siya. So ito yun. So drag and drop lang. And then play natin siya. Diba? Next, paano ba hinaan yung volume ng background music natin? So double click nyo lang to. And then dito guys, pwede nyo siyang hinaan or lakasan. Meron din tayo dito fade in, fade out. Yung mga madalas na gamitin natin sa paglagay ng background music. So lagyan natin ng fade in, fade out. So ano ba yung fade in? Yung fade in guys, pag nag-play kayo ng music, andun yung dahan-dahan siyang lumalakas. So yung fade out, bago matapos yung video or music, ang dahan-dahan siyang humihina. Okay? So, ganun lang. And then, madalas kong din ginagamit dito yung denoise. Ito, remove background noise. Ayan. Ayan yung mga gamitin guys. So, okay na tayo dun. Next guys, paano ba mag-cut ng sobrang background music? So, ganito lang guys. Tapat nyo lang to. And then, cut nyo siya. Ito, gamit yung gundeng. And then, ito, pwede nyo na siyang tanggalin. Right click, delete. Okay? Next, paano ba i-adjust yung fade in, fade out niya? So, ganito lang. Pwede nyo gamitin dito guys. Rekta nyo lang. Kanina kasi sa settings tayo ng audio, pero pwede rin dito. Ito yung fade in niya. Pwede natin i-adjust dito or dito. Okay? Fade out. Ayan. Okay? Next yung volume. Pwede yung babaan. Pwede yung lakasan. Okay guys. Ngayon guys, ito naman yung sa workspace nya. Kung gusto nyo lumawak yung workspace nya, tapat nyo lang yung cursor dito. Ayan. Then, drag nyo lang left side and then right side. Or kung gusto nyo mag-fit yung workspace nyo, click nyo lang to. Okay? Pero mas okay sa akin yung ganito. Next, meron akong hindi na ipaliwanag sa pag-add ng photo. So, ulitin ulit yun. Ito, so drag natin itong sample photo. And then, ito guys, yung photo na to guys, pwede ninyong liitan. Pwede nyo ilipat sa baba, sa taas, or sa gitna. Okay? Next, paano ba liitan yung video? So, ganun din. So, drag and drop. Ayan. Ganun din guys. Ganyan yung pag-add ng B-roll. Habang nagsasalita kayo, may nagpe-play na ibang video. So, ganun din, pwede rin siyang liitan. Okay? Pwedeng liitan, pwede natin ilipat na ibang pwesto yan. Okay? Okay na tayo doon. So, next, paano ba maglagay ng titles? So, punta lang kayo dito. Ito guys, ito yung mga titles natin. Marami kayong pwedeng pagpilian yun. Meron tayong word art, titles, openers, lower thirds, subtitles, end screen, end credits. Ayan. So, ayan. Sa pang gaming. Okay.
Marami kayong pwedeng magamit dito sa titles. Pero dun lang muna tayo sa basic. Ito guys, ito gagamitin ko. So drag and drop lang yan. And then double click nyo siya. Punta kayo sa advance. Ayan, maximize nyo lang guys. So paano ba i-edit yung text? Click nyo lang yan. Edit nyo dito. Edit nyo dito, Filmora. Nalagay ko dito Filmora 11 tutorial. Yeah. Okay. And then dito pwede natin siya liitan guys. Okay. Pwede rin naman dito. Ayan sa size niya. Diba? And then, kung gusto nyo palitan ng font, pwede naman. Eto, click nyo lang to. Pwede na kayong pumili dito na gusto nyo font. Ayan. Diba? Ito, okay sa akin to. And then, next, meron din tayong preset. Eto. Gusto nyo baguhin yung kulay, ayan, click nyo lang yan. Diba? Marami kayo pwede pagpilian dito guys. Ayan. Pero kung gusto nyo customize, pwede naman. Sa alignment, eto, click nyo lang yan kung gusto nyo mapunta sa taas or center, gilid. Ayan. Text fill. Ayan, pwede nyo baguhin yung text fill nyo. Diba? Color. Pwede nyo rin baguhin yung color. Pili lang kayo dito. Ayan. Gawin natin tong white. And then sa effect, pili lang kayo dito guys. Okay. Then meron tayong opacity. Kaya kung gusto nyo maging transparent yung text. Ayan. Sa blur. Angle. Text border. Ayan. Pwede nyo baguhin yung text border dito guys. And then black. Ayan, di ba? Just nyo lang yung opacity niyan. So, yung blur, thickness, shadow, text shadow. Tingnan natin. Ibang kulay. Pare, red. Ayan. Okay, so ganun lang mag-create ng text or ng titles sa Filmora 11. Pwede rin natin siya lagyan ng animation. Ayan. Kung gusto nyo no animation, ganyan lang siya. Ito yung wavy style. Typewriter. Diba? Cinema style. Demo design. Ayan. Diba? So, ganun lang.
ganun lang mag-add ng title or mag-edit. So, dito naman, pwede rin natin i-edit yung text dito. So, double click nyo lang yan. Customize. Ayan. Double click. And then, lagyan natin dito. Edited by content. Then, pwede nyo rin baguhin yung kulay nyan guys dito. Ayan. Diba? So, ganun lang. Play natin. Diba guys? So, ganun lang mag-add ng text sa Filmora 11. Okay? Next, paano ba maglagay ng transition sa video? And paano rin mag-cut ng video? Okay? So, nadrag ko lang tong video. Isang video clip. And, eto, gamit tong gunting guys, pwede natin siya makat. Ngayon guys, ito, yung dalawang nakat natin, pwede natin siya lagyan ng transition. Punta tayo dito sa transition. Dito sa transition guys, meron tayong ripple and dissolve, warp, speed blur, slideshow, 3D, glitch, brush, smoke, ayan, sports, travel. Ayun guys, marami kayong pwedeng pagpilian dito na transition. Pero doon muna tayo sa basic. So paano ba maglagay ng transition? So ganito lang guys, drag and drop lang siya. Drag nyo lang yan dito sa may, di ba nag-cut tayo? Sa may pagitan ng video. Then, ito, lalagay ko rin to dito. Okay, so play natin siya. Okay, so ganun lang mag-cut and maglagay ng transition. Next, paano ba lagyan ng effects yung video? So ganito lang. Ganda ko ng video ulit. And lalagyan natin siya ng effects. Punta tayo dito sa effects. Sa effects guys, meron tayong audio, visualizer, AI portrait, ayan, Boris FX. Ayan guys, marami tayong pwede pagpilian dito. Meron tayong mga overlay, filter, ayan, cinematic. Okay, ayan guys, pili lang kayo dito ng gusto mo. Okay? Ayan. So, try natin to. Ayan. Try natin siya. Di ba? Okay, so pagka wala siyang effects, ganito yung tsura niya. Ayan.
Okay, so okay na tayo sa pag-cut, paglagay ng transition, paglagay ng effects. Next, paano ba gamitin yung elements? So, ganito lang. Punta kayo sa elements. Dito guys, marami rin kayo pwede pagpilian. Meron tayong basic. Ayan. Meron tayong background. Arrow. And countdown. Shapes. Bubble. Ayan. And then ito yung mga bago sa kanila. Ito yung bago sa Filmora 11. Yung mga recommended na yan. Okay. So try natin dito sa basic. For example, ito subscribe. So download nyo lang yan. And then try natin siya dito. Diba? So, ganun lang maglagay ng elements sa video. Okay? Next, paano ba gamitin tong split screen? Okay? So, punta tayo dito sa split screen. Ito yung mga pwede nyo pagpilian sa split screen. Ayan. Pwede nyo gamitin yan, guys. So, ito gagamitin ko to. So, drag and drop lang din siya. Okay? Ngayon, makikita nyo yan. Lalagay kayo dyan ng tatlong video. So, lalagay ko to. And then, ito. And then, ito. Ayan. So, meron na tayong tatlong video dito sa split screen. Okay, play natin. Diba? So, ganun lang maglagay ng split screen sa Filmora 11. Next, paano ba mag-export ng file na in-edit natin? So, ganito lang. Export na lang ito. Click nyo lang export. And then, piliin nyo MP4. Name ng output nyo. Filmora 11 review. Next, save to. Kung saan nyo yung gustong i-save, guys. Mare, dito sa video. Ayan, video. Select folder lang. And then, resolution, 1920 by 1080p. Frame rate, 24 fps. Pero, depende sa gusto nyo, guys. Okay, punta lang kayo dito sa settings mo. Kasi mas gusto ko 30 FPS. Okay. And then, lagi sa select yung best. Pagyari yan, guys, okay nyo lang. And then, export. Okay, guys. So, kung may natutunan kayo dito sa video ko, paki-like and paki-share na rin yung aking YouTube channel sa mga gusto pang matuto ng video tutorial gamit tong Filmora 11. Okay? So, yun lang guys. Thanks for watching.